Para makita natin ang Lumion interface, kailangan muna nating magbukas ng isa sa mga project or scene. Maaari kang pumili ng isa sa mga nasa example project templates o kaya magbukas ng project na ginawa natin sa ibang videos. Sa ngayon, subukan nating buksan itong file natin kanina. I-click natin itong Sample Project 1 na nakalagay dito sa aking practice folder para makapag-load tayo ng scene. Maaaring abutin ito ng ilang segundo o minuto depende sa laki ng project na binubuksan o bilis ng computer na ginagamit mo. Kapag nakita mo na itong loading screen, ang gusto kong una nyong mapansin ay itong nasa lower left side ng screen. At mapapansin mong meron kang 4 na button na pwedeng pagpilian dito. Ang unang button ay ang weather button. At kapag pinindot mo ito, makikita mo ang option kung saan maaari mo nang baguhin ang direksyon at taas ng araw, pati na rin ang liwanag nito. May option din dito na kung saan pwede mong baguhin ang uri at dami ng ulap. Maaari ka ring pumili dito sa options ng Real Skies na tinatawag ding HDRI. Pero pag gumamit ka na ng Real Sky, hindi mo na makokontrol ang dami ng ulap at lokasyon ng araw dahil naka-preset na ito sa Real Skies. Kung gusto mong baguhin ang panahon sa kabuuan ng scene, dito ka dapat pumunta. Ang sumunod naman ay itong Landscape button. Kapag pinindot mo ito, makikita mo ang option para makapaglagay ng tubig, makapaglagay ng bundok, at iba pang mga tool para baguhin ang terrain. Kung may gusto kang baguhin sa itsura ng site, dito mo yon lahat makikita. Meron ding option para sa materials. Ngayon, pag pinindot natin ito, makikita nyo lang nalalabas ay Material Editor. Pero kapag nag-select ka ng object o material sa iyong 3D, pusang lalabas lahat ng pwede mong pagpili ang materials at options na pwede mong gawin dito sa Lumion. At meron din ditong option para sa objects. At pag pinili mo ito, makikita mo ang mga buttons para makapaglagay ka ng mga puno, furniture, mga tao, sasakyan, mga ilaw, pati na rin ang paglagay ng sounds at effects sa ating Lumion project. Isa sa mga bagong feature ng Lumion version 10 ay itong Fine Detailed Nature option, kung saan pwede kang makapili ng madetalyeng puno. Madami kang maaaring ilagay sa loob ng Lumion, hindi lamang ito, kundi marami pang iba. Kaya, kung may gusto kang idagdag sa iyong Lumion project, dito ka lamang pumunta sa Objects button. Dito naman sa may right side ng screen, may iba't ibang option ka ding makikita. Ito yung shortcut keys or options na maaari mong gamitin depende sa iyong gustong gawin. Kung naglalagay ka ba ng objects, gusto mong maglipat ng 3D model, o kung gusto mong pabilisin o pabagalin ang iyong pag-zoom in o pag-zoom out, at marami pang iba. At kung ano man ang ginagawa mo, bibigyan ka ni Lumion ng iba't ibang option at shortcut keys sa kasalukuyan mong ginagawa. At huwag nating kalimutan ang buttons dito sa lower right hand side. Ang unang button ay itong camera logo na tinatawag na photo. At dito, pwede kang kumuha ng iba't ibang larawan o still images ng iyong scene. Meron din ditong movie button kung saan makakagawa ka ng videos o yung tinatawag na walkthrough. Ito naman ay ang panorama button kung saan makakagawa ka ng panoramic image o yung tinatawag na 360 images. Ito naman ang files kung saan maaari mong isave ang iyong ginagawang project o kaya naman kung gusto mong magbukas ng panibagong project. Kung gusto mo namang bumalik sa original interface, i-click mo lang itong Build button. At ito naman ang Settings button. Kapag pinindot mo ito, makikita mo ang mga display options. Sa ngayon, bumalik muna tayo dito sa Build interface. Nabanggit ko na din sa mga una kong videos itong question mark tool or help tool sa lower right hand side. At kapag nilagay mo ang mouse arrow sa ibabaw nito, makikita mo lahat ng option na nasa screen at malalaman mo lahat ng gamit ng bawat isang button. Kaya kung nalilito o may nakalimutan kang tool na iyong kailangan, ilagay mo lang ang iyong mouse arrow sa ibabaw ng question mark na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo lamang ang like button at i-share mo na din ang video na ito.
Kung may gusto kayong ituro ko para sa mga susunod kong videos, mag-iwan ka lamang ng komento sa baba. Huwag mo din kalilimutang mag-subscribe para mapanood mo agad ang mga bago kong mga videos.